Yo, what's up mga bossing? So may gagawin tayo for today. Yan. High temp grease kailangan natin, tsaka metal rust remover spray, tsaka liha. Tapos ito, WD-40. Ibirahin natin yun dito sa tipos. Yan mga boss, nakita nyo ba yan? So di pa naman nagsisimula na pumasok sa loob. Sa gilid pa lang kasi syempre lagi nababasa yan eh. Hindi naman lagi nalilinisan. So aaga pala natin ng high temp grease lalagyan natin. Pero lilinisin muna natin, kakayurin natin yung gilid para walang kalawang. Yung loob kasi tignan nyo, wala man lang grasa, walang dire-diretso kalawang niya kapag tumagal. So aagapan na natin. So lilinisin muna natin, tanggalin natin yung konting kalawang sa ibabaw gamit yung liha tsaka WD-40. Tapos sprayan natin ito ng konti kung kailangan, kung may mga kalawang na matanggal. Then tutuyuin natin ng alcohol. After nun, tsaka natin lalagay itong high temp grease. Okay, dito sa tipos, dito. Sa Aether 160 natin yan. Hindi kasi napapansin yan sa ilalim. Ayan, medyo swerte pa tayo boss kasi nasa bungad pa lang yung kalawang niya Ayan. Ayan. So ito lang ang lilihain natin para matanggal yung kalawang. Tapos pagkaliha, tutuyuin natin ang alcohol, tapos lalagyan natin ng high temp grease gamit yung cotton buds. Ayan, kasi malinis pa yung loob niya, wala pang kalawang. Wala kang kadumi-dumi, pinasok yung daliri ko, wala. So aagapan na natin kasi magsisimula na yan. Okay, tara. Ayan, first step natin, WD-40, tapos liha. Manipis lang to, 180 lang kasi mababaw lang naman yung kalawang niya. Ayan, ito muna ang ating first step, WD-40. Agad buti na lang maagapan natin, mababaw pa yung kalawang. Panasya na natin ang WD-40. Ayos, buti na lang talaga, nakita ko. Ay mga bossing, bilis mababaw lang kasi buti na lang talaga nakita ko. Ayun, wala na agad, napino ka agad natin ang liha na 180, tapos WD-40 konti pa sa dulo. Wala na, ayos. Okay na, punasan natin ang WD-40. Tapos lagyan natin ng alcohol na. Tapos next step natin, gamit tayo nito, cotton buds, tsaka high temp grease. Mura lang to sa Lazada, 40 pesos lang ata. So malaking bagay ito kasi syempre pag may high temp grease to, hindi nakakapitan ng tubig, iwas kalawang. So yung mga simpleng ganun dapat gawin na natin para iwas malaking problema kasi masakit yung tipos nito. Tuluyang kinain ng kalawang, mahal. Okay na siguro to. Ayan mga chong, gamit tayo ng cotton buds para may pasok natin sa mismong gitna or kahit dulo, 'di ba? Para hindi kainin ng kalawang, hindi kapitan ng tubig, 'di ba?
mas maganda kamayin ko na. Mas madali. Yan. Ayos. Yan, hindi natin nagamit to kasi mababaw pa lang naman yung kalawang na tinanggal natin. So, kinain na ng Lia tsaka WD-40. Yan, naka ano pa tayo. May gagamitin tayo sa susunod. Tapos, ayan na, nalagyan na natin. Tanggalin lang natin yung mga sobra. Ayos na. Laking bagay din yan mga boss. Kanina nakita nyo yung may kalawang, di ba? Hindi na magkakaroon ng kalawang ulit dyan. Paligid, ligin din natin ng konti. Yan. Ayos na. Ayos, ganun lang kabilis. Grasa din sa ano, ball race. Okay, ganun lang mga boss kadali ang waterproofing ng ating T-post para iwas kalawang, diba? Basic na basic lang yan. Ito lang kailangan mo dyan: high-temp grease, WD-40, 180 na liha. So, water, ito, rust remover. Kung mababaw pa lang naman yung kalawang, di mo na kailangan ito. Ito lang, tsaka ito. Make sure lang natatatakpan mo ng basahan kasi pag pumatak dito sa pairings, baka magkaroon ng discoloration yung pairings. And so yun mga boss, tapos na ang ating simpleng waterproofing maintenance ng 8R160 sa T-post. Gamit yung high temp grease, WD-40, konting Lia 180, tsaka cotton buds at alcohol. Yan lang, napaka basic lang. Okay na, protected na siya sa kalawang. Salamat!